Nahirapan bumiyahe ang mga commuter sa Commonwealth Avenue dahil sa pabugso-bugsong ulan ngayong umaga. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, maulan pa? Ivan, sa mga oras na ito, pag-ambon na lamang yung nararanasan natin dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa area ng Philcoa. Pero pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero ngayong Miyerkules ng umaga. Pasado alas 5 ng umaga na maranasan pabugso-bugsong ulan sa southbound lane ng EDSA. Ang ilang motorcycle riders sumilong na muna sa ilalim ng MRT3 Kamuning Station para magsuot ng kapote. Ganyan din ang sitwasyon sa northbound lane ng EDSA. Mahinang pag-ulan naman ang naranasan sa Quezon Avenue maging sa Elliptical Road. Sa area ng Philcoa sa Commonwealth Avenue, maaga na ipon ng mga pasahero. Pahirapan ang pagsakay kaya may punto na napapatakbo ang ilang pasahero. Punuan na rin kasi ang ilang pampublikong sasakyan. Samantala, Ivan, ito po yung sitwasyon ngayong umaga dito po sa bahagi ng Philcoa. Marami-rami yung mga pasahero na naghihintay ng mga sasakyan pero mas organisado at may sistema na ngayon. Dahil yung mga tauhan ng MMDA ay tinataboy sila patungo doon sa waiting shed at hindi na sila maaari kung saan na lamang sumakay at doon na lang din humihinto yung mga pampublikong sasakyan. Ngayon po silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue. Westbound lane po ito, mga sasakyan na patungo sa Elliptical Road. Hindi pa naman po ganun kasikip yung traffic pero may volume na ng mga sasakyan. Doon naman po sa eastbound lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag yung traffic situation ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tumanggi na sa posisyon ng 3 sa 5 pinagpipili ang kapalit ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Sa panayam ng unang balita kay Senate President Tito Soto kahapon, sinabi niyang kasama sa mga pinagpipilian sina Senador J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano at Risa Ontiveros. Sabi ni Tulfo, tinatanggihan niya ang posisyon dahil ayaw niyang mawala ng focus sa 3 komite na pawang mga advokasya niya. Sabi naman ni Pangilinan, hindi tama na tanggapin ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee dahil may 3 komite na rin siyang pinamumunuan. Umaasa si Pangilinan na babawiin pa ni Lacson ang kanyang pasyang mag-resign bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Si Ejercito nagpasalamat sa pag-consider sa kanya pero mas mabuti raw na iba na lang o kaya bawiin na lang ni Lacson ang kanyang resignation. Wala pa pahayag sina Ontiveros at Pia Cayetano. Sinabi rin ni Soto na magpupulong sila mga senador ngayong araw para pag-usapan kung sino ang papalit kay Lacson. Nagkain ng reklamong perjury si Senador Jingo Estrada laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na nagdawit sa kanya sa questionabling flood control projects. May unang balita si Oscar Oida. Habitual liar ang paglalarawan ni Senador Jingo Estrada kay Bryce Hernandez nang sampahan ni Estrada ng reklamo ang dating DPWH engineer sa Quezon City Prosecutor's Office. 4 counts of perjury ang inihain, kaugnay ng mga aligasyon ni Hernandez laban kay Estrada sa pagdinig sa Kamara at Senado. One is regarding the alleged 30% kickback of Senator Estrada as to the anomalous flood control projects. Second is with regard to Beng Ramos being an alleged staff of Senator Estrada. Third is with respect to the fake issued ID that he used in Okada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved in the anomalous flood control projects. Ayon kay Estrada, nagsisinungaling na umano si Hernandez sa ikalawang pagdinig pa lang ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya we cited him for contempt, kaya nakulong siya. Kaya siguro the next day ay kung ano-ano pinagsasabi niya kasinungalingan at dinawit pa yung aking pangalan. Kumpiyansa si Estrada na maipapanalo nila ang mga reklamo. Nationwide naman televised itong Blue Ribbon hearing. Makikita naman ng taong bayan na talagang napakasinungaling na itong taong ito. Ayon sa kampo ni Hernandez, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamong perjury. Gayunman, sinabi nilang tila tangka ito para takutin at patahimikin si Hernandez, lalo na't nauna na naghain ang kampo ni Estrada ng hiwalay na defamation at injunction case. Ginagalang daw nila ang karapatan ni Estrada na maghain ng kaso pero naninindigang ipaglalaban si Hernandez. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.
May malaki at may impluwensya ang personalidad na papangalanan si Pacifico Curly Discaya na sangkot sa questionabling flood control projects ayon sa kanyang abogado. Ano ba naging papel ng malaking tao niyo? Siya ang architect. Na lahat ng ito? Yun ang alam namin. Bahagi raw ito ng isusumiti nilang affidavit sa Department of Justice, sabi ni Attorney Cornelio Samaniego III. Isang government official daw ito pero hindi na dinetalye pa ni Samaniego kung saan siyang bahagi ng gobyerno. Kahapon naghain ng writ of habeas corpus ang kanilang kampo sa Pasay Regional Trial Court para mapalaya si Pacifico Discaya sa pagkakakontempt ng Senado. Anila ilang linggo nang nakadetain si Discaya kahit nakikipagtulungan naman siya sa gobyerno. September 18, nang ipakontempt ng Senado si Curly Discaya dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.